O ngayon, despite the national calamity, state of calamity mga kababayan, yung mga DDS influencers and politikos, wala pa ring tigil po sa pag-atake sa ating presidente. Wala silang pinipili. Mga kababayan ng panahon, ginagamit nila itong calamity para siraan ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Yung ating Pangulong Bongbong Marcos mga kababayan, nandun sa NDRRMC headquarters para sa situation briefing sa matinding pagtama ng baha sa Cebu. Nasa latest mga kababayan na report ng NDRRMC, umabot na sa 114. So pakinggan natin mga kababayan yung short interview ng mainstream media sa ating Pangulong Bongbong Marcos. By the way, dineclare na pala ng ating Pangulong Bongbong Marcos ang state of national calamity. Yan breaking news ngayon. President Marcos Jr. approves NDRRMC's proposal to declare state of national calamity following the onslaught of Typhoon Tino at saka in anticipation na rin sa upcoming super typhoon. Yan. Kapag pumasok sa ating PAR, tatawaging uwan. Ito yung naging parte ng pahayag ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Tapos ng briefing ng ating NDRMC tungkol una sa response natin sa Typhoon Tino. Ang bigat talaga ang pagkatama sa Cebu, actually Region 6, 7, 8, Maropa, sa Negros Island region, tumawid ang Tino and the damage is heavy. And so we are doing our usual relief and support activities para lahat ng mga na-displaced, lahat ng naging biktima ay matutulungan ng pamahalaan together with the national government, together with the first responders, of course the LGUs, maayos naman. The only problem is that napakalakas ng Tino. Unfortunately, meron tayong inaabangan na parating na may potensyal na maging mas malakas pa. Ito natin napangalanan na uwan. And so we are also preparing for that. Yung pinakamalaking problema na nakita namin is that yung tao natin, yung lahat ng personnel natin, nandun ngayon sa Visayas para asikasuhin na ang relief and support ng pamahalaan doon, ay kailangan na natin pag-isipan kung ilan doon, kung sino doon ang pwede nang dalhin para paghandaan na yung uwan, which is going to hit central and northern Luzon. Mukhang ang landfall sa Cagayan na naman. We will already be feeling the effects, yung ulan and some winds, siguro by Sunday morning. Kaya yun ang aming pinabalanse kung hindi namin iiwanan ng Cebu hanggat lahat na ay in place na. The same thing, but we will do as much as we can to anticipate. Dahil marami tayong, if we anticipate well and we prepare well, marami tayong nagagawa para medyo mas mabawasan ang effect. Pero napakabigat ng nangyari ng Tino. Unfortunately, the casualty count is very high. Madami tayong deaths na we have suffered. I do not want to give a number because we are still in the process of validating all the numbers about the damages, etc., the number of people who have been displaced, the number of families that are under evacuation centers, those that have been displaced na umuwi sa kanilang mga kamag-anak, sa mga kaibigan. Those are still being processed, but it is a significant number. So that's the situation for now. We are continuing our relief and support for those who were hit by Typhoon Tino, but we are also doing everything that we can
para ma-anticipate at makapaghanda tayo ng mabuti dito naman sa parating na Typhoon Uwan. Because of the scope of shall we say, problem areas that will be hit, that has been hit by Tino and will be hit by Uwan. There was a proposal from the NDRMC, which I approved, that we will declare a national calamity. Because ilang regions na yan, there will be almost 10 regions, 10-12 regions that will be affected. So, pagka ganun calamity, ganun ang scope, then we will really have to, then it is a national calamity. So, that gives us quicker access to some of the emergency funds, number one. Secondly, mapapabilis ang ating procurement so that we don't have to go to the usual bureaucratic procedures and we can immediately provide assistance to the victims of the storms. So that's the way things stand now. We will keep giving you bulletins as the days pass. Thank you. Ngayon, despite the national calamity, state of calamity mga kababayan, yung mga DDS influencers and politikos, wala pa ring tigil po sa pag-atake sa ating presidente. Wala silang pinipili. Mga kababayan ng panahon, ginagamit nila itong calamity para siraan ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Yan post ni Roy Naguanzon, mga kababayan. Yan, nakikiramay daw siya pero sabay panira, mga kababayan, sa ating Pangulong Bongbong. Kikiramay po tayo sa mga kapatid natin sa Cebu, mga kababayan. Ang mga higala diya Cebu na naigo yun aning super typhoon Tinyo. Yan, nagkamatay mga 28 as of yesterday, dagway ng account 28 ng patay, daghan pa kay missing diya sa Metro Cebu, especially sa Talisay. Luoy kaya mga tao, nagsiyagit sila sa bubong nila, tabang-tabang. Pero wala, may nakita ka bang helicopter? May nakita daw na helicopter. May helicopter po nasa Sasaklolo. Namatay nga yung namatay nga yung 6 na mga sakay. You see? Hindi mo yon alam, Attorney Roy Naguanzon. At may isa pa, may helicopter na lumipad para sumaklolo. Kaya lang may problema. Kasi luma na yung mga helicopters natin. Muntikan na rin na bumagsak. Ito yung unang helicopter, mga kababayan, na nadisgrasya. 6 yung patay. O sasaklolo sana doon sa mga nasalanta. Commander helicopter Black Hawk chopper makes emergency landing in southern Leyte, sabi ng Philippine Air Force. Kasi pumalya yung makina. Luma na yung ating mga gamit, mga kababayan. Pero nandyan ang pagpursige ng ating Philippine Air Force na sumaklolo. Baka gusto ni Attorney Roy Naguanzon na sumuong kasama yung ating mga Philippine Air Force sa peligro para sa mga rescue operations. Despite the dangers, dapat sana nga preventive evacuation po. Dito sa amin yun ang pinapractice. In fact, yan ang turo ng NDRRMC, mga kababayan. Preemptive evacuation kasi ang problema, pagkasagsaga ng calamity, ng baha, ng bagyo, hindi man pwedeng ura-urada lalabas yung ating mga rescue personnel mula sa Air Force, mula sa Army, mula sa Coast Guard, mula sa Navy, mula sa lahat na mga responders. Kasi lalabas niyan, sila yung madidisgrasya. Nangyari na yan sa Bulacan. Hindi nakinig sa mga advisories ng ating mga authorities, yung mga residente na kulong sa baha po na trap. Kasama mga kababayan sa nadisgrasya, yung rescue personnel. Kasi kasama sila sa natrap. Pinilit na sakluluhan yung mga natrap sa baha. So hindi po yun advisable.
Nasa kasagsagan ng calamity, lalo bagyo baha, susuong sa peligro, pati yung mga rescuers. Ang mangyayari niyan, damay pati yung mga rescue personnel. Hindi man po sila mga Superman. Ay importante yung preemptive evacuation. Ngayon, ano nangyari dito sa Cebu? Ang nangyari sa Cebu kasi, inutil yung mga flood control projects na nagpagawa yung idol ni Roy Naguanzon, yung mga Duterte. Yan mismo yung sabi ni Governor Baricuatro. Kaya nangyari itong dilubyo sa Cebu, mga kababayan. Hindi na kaya ng mga flood control. 343 flood control projects pinagawa ng previous administration, 168 sa present administration. So, more than double, mga kababayan, yung pinagawa ni Digong. Ano epekto? Wala po. Mismo by admission by Governor Baricuatro po. Yan interview ni Karen Davila. Dapat ito isaksak sa baga ni Attorney Roy Naguanzon. Ito, pakinggan ninyo uli, mga kababayan. Na-replay ko na to, interview ni Karen Davila sa ANC kay Cebu Governor Pam Baricuatro. Most of it ay talaga pong ghost, substandard, at yung bulk water ay problemado. Substandard, Karen. So all of the flood control projects are either ghost or substandard in Cebu province. You Yes, see? Karen. Wow. Ito At yung ma'am, pinapaimbestigan ng ilan po ating yun, if Pangulo. you don't mind, without giving details, ilan po ang naimbestigahan po ng team ninyo? We've submitted the report, Karen, and we'll just allow the investigative body to reveal the details. All right, okay. So I will leave you on that. But do you believe that it was the 2019 past ito pinagawa. administration who is responsible? Definitely, Karen. Because I'm just here. It's just over 100 days. And by the time I got here, that's when the flood control, the president announced it during his SONA. Remember, that was around July when he was the one who talked about the flood control projects. So has it been many years that the past administration, or that the province has been receiving flood control funding? Ilang taon na po? Alam niyo po ba ilang taon na? Panahon pa po ba ni Duterte? Ganun po ba hanggang ngayon? I think 2019. 2019. Yeah, 2019, yes. O ano ka ngayon, Roy Naguanzon? O diba? Paya ka ngayon. 2019, mga pinagawa ng mga flood control projects ng previous administration. Pagkatapos, sisisihin ninyo yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Ito yung mga pinagawa. Mga kababayan, panoorin ninyo. Mismo na ang status sa Mananga River nga naa sa Barangay Mohon, Talisay, Lawaan, San Isidro. So nang guba gyud siya. Kita ninyo? Naging balikot sa na po. Ilang gi-construct nga control project sa flood. Yan yung mga pinagawa ng previous administration. So guys, mo na ang status sa Mananga River. Naglabasan na yung bitoka. Barangay Mohon, Lawaan, San Isidro. Yan. So, naging balikot sa. Wa nakagwanta ang ilang gi-construct hindi nga makaagwanta control project sa flood. Sa flood. Ito yan yung resulta. Sa Bagyo Tanawa. Umayos ka, Attorney Roy Naguanzon. Turo ka ng turo. Mismong si Governor Pam Baricuatro ang nagsabi 2019, pinagawa ito mga palpak, kung hindi ghost, palpak, substandard na mga flood control projects. Tapos, sasabihin ninyo, inotil yung ating Pangulo. Ang inotil yung pinagawa ng dating Pangulong Digong. Hindi dapat natin pinapalampas itong mga paninira ng mga DDS influencers, mga kababayan. Yan Nakita ka bang Coast Guard agad on the first day? Wala daw nakitang Coast Guard. Huwag yung makatabang ng gobyerno. Yan Coast Guard. Yan upang matiyak ang kapakanan ng mga residente sa gitna ng Bagyong Tino, nagsagawa ang Philippine Coast Guard at mga katuwang na ahensya ng force evacuation. Yan Sagyanan, Santo, Eastern Samar. Ano to? Mga kababayan, Coast Guard and Bureau of Fire Protection
Mula sa Regional Office 8, mga polis ang nagpatrolya tumulong sa paglilikas. You see? Anong tawag mo dyan, Roy Nagwanson? O ito yung DSWD. 3 days ago, nag-preposition sila ng mga pagkain sa relief operation. Mahilig kayo sa pagpakalat ng mga fake news para siraan yung ating administrasyon. Pero ang kasalanan ay nandun sa previous administration. Kasi yung mga pinagawa ng mga flood control projects, palpak, ghost project, substandard. Ang nagsabi, hindi ako, si Barry Cuatro, governor ng Cebu, 2019 na niya pinagawa. You see? Sinadmit na nga niya sa ICI para maimbestiga. Nakita ninyo? Itong mga pinagsasabi po ni Roy Nagwanson, baseless po, fake news. Wala kang makukuha dito sa gobyerno ni BBM. Kita ninyo? Walang tabang daw, walang tulong na makukuha. Kasi siya nga mismo baka tulog pa siya ng bagyo. Kita ninyo? Grabe ang paninira po. Ito po ang nakakalungkot na sitwasyon ng mga Pilipino. At lalo naman ngayon, lumabas ang mga resulta ng mga ghost na flood control projects. Bilyon-bilyon na ghost na flood control funds ang na budget dyan. Sabihin mo yan kay Digong. Mga congressman diha, mga DPWH diha nga, nag-control aning flood control funds na inyo ragi kickback, mga pisting yawa mo. Sabihin mo yan sa mga Duterte. Kasi base po sa report niya, sa interview ni Karen Davila kay Governor Pam Barry Cuatro, 2016 at 2019 pinagawa yung mga palpak, substandard at yung iba, mga ghost flood control projects sa Cebu. Kaya walang nangyari pong matino. Ito ngayon, dilubyong inabot po ng Cebu. Napakalinaw. So, I mean, noong 2016, it was also your predecessor, Governor Gwen Garcia, who was sitting in that chair. Were there flood control projects being built in Cebu then? Well, it's not for me to say, but what I can tell you is 2019 nagsimula. Okay, all right. Diba? Paya kayo, Atty. Roy Nagwanson? Huwag kami. Anyway, yan po ang ating short video, mga kababayan ngayon. I-update ko na lang kayo sa mga additional information po in relation sa ginagawa na mga relief operation, retrieval relief operations. Yan ang stage ngayon, mga kababayan, sa mga nasalanta ng Bagyong Tino. Atin sa inyo yan itong ating napakagandang product. I am Worldwide Amazing Pure Organic Barley Powdered Drink Mix from Australia. Yung gusto mga mag-order po nito, mag-message na lang po kayo sa akin, Dante Maravillas, kundi sa aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Lagi nating tatandaan sa buhay, mga kababayan, you become what you believe. Bye-bye po. God bless.